It is confirmed, naging devil na si Rox. Naging demon itong si Sebek sa pamamagitan ng Domi Reverse ni Imu. At nang dahil dito, magiging isang alipinan nitong si Imu si Sebek na pwede niya nang utusan. Isang napakalakas na puppet. Dito din natin makikita ang napakatindi na 1 versus all na laban, ang pagsali nitong si Garp at ni Roger para labanan si Imu kasama na si Big Mom, na nangangahulugan guys na ang maglalaban-laban dito ay si Imu kontra kay Garp, kay Roger, kay Sebek, kay Whitebeard, kay Kaido at kay Big Mom. Dito din natin makikita kung anong tinutukoy ni Kaido ng mga traitors, mga traidor sa Rox crew. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1163. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Promise. At makikita natin sa cover page itong si Luffy na nagpa-parkour kasama ang mga unggoy, kasama ang mga monkeys. Hindi natin alam kung anong pinoportray nito, kung anong hinihint dito ni Oda, but for sure may meaning ang cover page na to tulad ng ibang cover page na ginawa niya before. Magsimula na agad tayo sa pinaka-konteksto ng spoiler na ito. Nagkaroon na nga ng conversation sa gitna nitong si Sebek at nitong si Imu bago magsimula ang laban. At tinatawag nitong si Imu si Sebek na Davy D. Jones. Tama kayo guys, akala nitong si Imu ay si Davy Jones itong si Sebek. Pero kinilarify ni Sebek na hindi siya ang taong yon. Pero pareho sila ng pinaniniwalaan na what's promised must be fulfilled. Ang mismong statement na yon ang binanggit dito ni Sebek. So meaning may kahulugan to guys. For sure napakalalim ng kahulugan nito na hindi natin basta-basta madedecipher, hindi natin basta-basta mahuhulaan. Pero ang alam lang natin basing sa statement na ito, may ipinangako si Imu na hindi niya tinupad at yun ang dahilan ng conflict na ito. At alam din natin basing sa kung paano tinawag na David D. Jones nitong si Imu si Sebek na meron silang matinding connection. And also guys, sa mga hindi pa nakaka-catch up, si David D. Jones ay ang ancestor nitong si David D. Sebek na mas kilala natin sa Rox Sebek. Meaning hindi talaga siya yon, pero dumadaloy sa kanyang dugo ang tao na tinutukoy dito ni Imu. Also sa previous chapters, it was heavily implied guys na iniidolo at talagang pinaniniwalaan nitong si Sebek ang mga ideals nitong si David D. Jones. At siguradong kung ano man ang tinutukoy dito ni Sebek, ito din ang gustong iparating at ang ipasa na will ni David D. Jones sa kung sino man na gustong mag-carry on ng kanyang will mula sa Davy Clan, at yun ay itong si Sebek. At matapos ang quick confrontation na conversation sa gitna ng dalawa ni Imu at nitong si Sebek, may sumali pang isang miyembro ng Rox crew sa laban na ito. At yun ay walang iba kung hindi si Big Mom. Nangangahulugan lang ito guys na even after pagsamantalahan at nakawin nitong si Kaido ang Uwo-Uwo no Mi mula kay Big Mom, hindi niya masyadong sinilip yun. Tinulungan pa rin niya ang kanyang mga kasamahan at nangangahulugan lang ito na ang apat na pinakamalalakas sa Rox crew ay magsasama-sama kontra dito kay Imu. Dahil dito, nakapag-launch ng isang overpowered na combination of attacks ang apat ni Kaido, ni Whitebeard, ni Rox at nitong si Big Mom. Isang napaka-solid na scene daw. So I'm sure maging kayo ay excited na para sa pag-release ng chapter na yon, especially sa napakaraming mga double spread page sa chapter na to. On the other hand, ang mga members naman ng Roger crew maliban kay Roger at ang mga members ng Rox crew maliban sa apat na nabanggit natin kanina ay naglalaban-laban pa rin. Pero ang isa sa problema dito guys, dito na magsisimula ang tinatawag ni Kaido na mga traidor. Dahil kung nung una sa previous chapter nakita natin na naglalaban-laban ang mga crew nitong si Roger at ang mga crew ni Rox, nagkaroon na ng infighting sa gitna ng mga members ng Rox crew. Sila mismo naglaban-laban at ang na-specify dito na dalawang karakter ay si Captain John at si Ganzui. Hindi pa natin dito guys alam kung anong rason, kung anong purpose ng paglalaban ng dalawa. Possibly mga treasure na pinag-aagawan nila, pero let's find out pag-release ng full chapter. Nabanggit din dito guys na may napaka-solid daw talaga ng mga scene na kung saan pinagtutulong-tulungan na nitong si Rox, si Roger, si Garp, si Whitebeard, ni Kaido at ni Big Mom si Imu. Tama kayo nang narinig.
Ang lahat ng 6 na mga karakter na yon ay nagke-create ng combination of attacks, barrage of attacks para lamang mapatumba si Imu. Kung ang isa sa kanila ay kaya ng humanig ng isang island, just imagine kung anong klase ng atake ang kaya nilang buuin kapag nagtulong-tulong sila na atakihin ng isang target lamang. Napaka-massive, napaka-devastating at napaka-destructive for sure ng nagawa nilang atake. Pero hindi yun sapat, hindi nila napatay si Imu. Nabanggit dito na oo, tinamaan nun si Imu pero naka-recover ito. So considering the word na naka-recover daw si Imu, nangangahulugan ito na nakapag-deal din talaga sila ng damage kay Imu. It's just that immortal nga itong si Imu. Kung immortal ang mga Gorosei, immortal ang mga Holy Knights, dapat i-assume na rin natin na immortal itong si Imu but on a higher level, on a higher degree. Na dahilan kung bakit kahit siguro nakapag-infuse ng haki ang mga ito para talunin si Imu, nagawa pa rin niyang makapag-revive. Nagagawa niyang mag-regenerate. Hence the word, naka-recover si Imu after that destructive combination of attacks. Truly terrifying guys dahil imagine nyo na lamang kung ang isa sa kanila nakakatakot na, nagtulong-tulong pa sila para talunin ng isang target pero hindi yun naging sapat, nagawa pa rin niyang makapag-recover. At ito na nga guys ang pinakaantay nyo, ang pinaka-tragic na ending sa lahat ng mga karakter sa One Piece. Especially dahil napaka-attached na nga tayo sa kwento nitong si Sebek, ginamit na ni Imu ang Domi Reverse dito kay Rox at tinablan siya nito. After maging devil nitong si Rox, inutusan siya ngayon ni Imu ng isang napaka-cruel na command. At yun ay ang patayin ang kanyang pamilya. Tama kayo guys nang narinig, hindi na ito haka-haka pero tama ang hinala natin all throughout these past videos. Magiging devil talaga si Sebek at magagamitan talaga siya ng Domi Reverse ni Imu. At ang masaklap pa dito, ang dahilan ng pagpunta niya sa God Valley na mai-rescue ang kanyang mag-ina, siya din pala ang magiging rason para mamatay ito. But don't worry dahil it is not said here na napatay niya ang kanyang pamilya. At alam naman natin na buhay si Teach even sa current timeline. Na nangangahulugan guys na kahit binigyan ng command at inutusan ni Imu si Sebek or ang devil Sebek na ito na patayin ng kanyang pamilya, hindi niya yung nagawa. Kaya ang ibig sabihin nito guys, nagtulungan nga itong si Garp at si Roger para pigilan si Sebek but not the original Sebek kung hindi ang devil Sebek na nagamitan ni Imu ng Domi Reverse. Na nangangahulugan na kahit papano may katotohanan naman sa kwento nitong si Sengoku. At kung nanonood kayo ng previous video natin guys, tinalakay na natin ito sa isa sa ating mga theories and there you go, nangyari na nga ito. Pero kailangan nyo pa rin antayin ang ating full chapter review para ma-enjoy nyo ang napakalulupit na mga panels para sa chapter na ito. Na kung titingnan nyo guys, dito pa lamang sa spoiler alam kong na-excite na kayo. Pero marirelease pa natin yun by Friday, so I suggest na panoodin nyo muna ang ating previous video na naipublish natin 5 hours before this video na tumatalakay naman sa kung paano nagawang malason nitong si Imu si Roger. Na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng isang incurable disease itong si Roger. Isang sakit na hindi nila alam ang dahilan, hindi magagamot, na dahan-dahang nagpahina at pumatay dito kay Roger. Ilalagay ko ang link ng video yon sa pinned comment, kaya kayo nang bahala, just check it out. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like and follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.